May mga advice kasi sa YouTube na instead na lumago yung channel mo, lalo kang hindi nag-grow. So ngayon pag-uusapan natin yung 5 pinakamalaking kasinungalingan dito sa YouTube na pinaniniwalaan ng mga creators, lalong-lalo na yung mga baguhan. At baka sinusunod mo pa pala to hanggang ngayon. Hello mga ma'am sir, welcome back sa aking channel. Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay tayo ng mga tips para sa mga aspiring YouTubers. Actually mga ma'am sir, hindi natin schedule ng upload today. So bale, sinisipag lang tayo kaya i-go natin yan. Kaya kung creator ka, baguhan ka, na nag-edit, nag-effort, nag-upload, and then after mo mag-upload, yung CTR mo ay nasa 1.2% lang, yung views mo ay nasa 10 views, 12 views, tapos yung retention mo umiiyak. Sino yung mga nakarelate dito? Tapos may makikita ka pa sa comment section mo na, bro, lagyan mo ng tags. For sure, lalakas yan. Bro, baka shadow ban ka. Check mo yung channel mo. Mag-upload ka araw-araw dyan sa YouTube, sigurado yayaman ka. Yung question is, totoo ba? Yung pag-uusapan natin, yung number 1 na kasinungalingan dito sa YouTube. Okay, unang-unang kasinungalingan. Tags ang sikreto sa views ng videos mo. Alam mo, isa ito sa pinakamatagal ng kasinungalingan dito sa YouTube, guys. Marami na akong in-upload na video dito sa YT channel ko na to na hindi ko nilagyan ng tags. Pero, okay naman yung analytics. So, ibig sabihin, hindi tags ang solusyon para i-recommenda ni YouTube yung mga video natin. Pero hindi natin sinasabi na wala pong silbi ang tags ha. Kaya nga po nilagayan ni YouTube. Syempre, merong advantage yan. Pero sa ngayon, guys, sobrang liit na lang. Tandaan po natin na hindi tayo papasok sa recommended ng dahil lang sa tags. Alam mo kung ano yung mas mahalaga? Title, thumbnail, retention, engagement. Yung 4 na yan, dyan po tayo mag-focus. So mga ma'am sir, ito basihan ninyo. Kung pangit yung thumbnail po natin, kahit maglagay pa tayo ng 500 tags dyan sa video natin, wala pa rin yan. Ano parang sa jowa lang yan di ba? Kahit ang dami mong ibigay na hashtag yan, kung hindi ka type kasi pangit ka, charot, dead ka pa rin. Diba? Yun din po sa YouTube, kung pangit yung ating thumbnail, kahit ano pang hashtag, ano pang mga tags, kahit ilan pa yung ilagay mo dyan, hindi ka pa rin i-recommenda ni YouTube. Okay, pangalawang kasinungalingan dito sa YouTube na matagal nang sinasabi ng marami. Rinig nyo na po ba yung kasinungalingan na yan dito sa YT? Mag-upload ka lang daw araw-araw, yayaman ka sa YouTube. Eh di wow, sino nagsabi niyan, di ba? Kutusan natin. Napaka-importante po ng consistency, pero wag natin kakalimutan na si YouTube, yung mga viewers, ay tumitingin sa quality ng video natin. Hindi tinatanong ng algorithm kung ilan yung na-upload mo sa isang linggo. Alam mo kung anong pake sa'yo ng algorithm? Tinatanong niya kung may nanonood ba sa'yo. Kaya minsan guys, hindi tayo tinutulak ng algorithm Alam mo bakit? Kasi mismo mga tao, yung umaalis sa atin. May pangatlong kasinungalingan na sinasabi ng marami. Shadow ban ka, kaya wala kang views. Kita mo na yan, sinisi mo pa sa shadow ban na naman yung pagkatamad mo, yung kakulangan mo ng effort sa mga content mo. Hindi ka kasi nag-effort, hindi dahil sa shadow ban ka. O ba naman nag-take ka ng video, nag-shoot ka ng video, tapos hindi mo in-edit, in-upload mo na lang. Saan yung effort doon? Tapos kapag walang views, isisi mo, shadow ban ako. Guys, alam niyo yung real talk about sa shadow ban. 99% ng mga creators na nagsasabing shadow ban sila, alam niyo yung totoo, content issue lang talaga. Mababa yung CTR, bakit mababa yung CTR? Kasi hindi kinlik. Mababa yung retention, bakit mababa yung retention? Kasi hindi pinatapos yung video, hindi pinanood ng buo. Mga ma'am sir, uulitin ko hindi galit si YouTube sa atin, hindi galit yung algorithm sa atin. Problema kasi is, yung mga audience mo lang talaga, yung mga viewers mo lang talaga, yung hindi pa convinced sa mga video mo. Kaya masakit pero yun yung totoo. So for example, parang ano mo lang yan, parang crush mo lang yan. 'Di ba? Hindi ka ini-ignore ng crush mo. Hindi ka ini-ignore Hindi ka lang talaga niya type. 'Di ba? Harayin mo. So parang YouTube lang. Hindi dahil ayaw sa atin ni YouTube, hindi dahil sa ini-ignore tayo. May problema lang talaga yung mga ina-upload nating video. May problema lang talaga yung mga content na ina-upload natin. Ang 4 na kasinungalingan. Kailangan mo ng magagandang quality at mamahaling gamit dito kung gusto mo magsimulang mag-vlog. Sino nagsabi niyan? Guys, sa mga nag-iisip dito ng ganyan, hindi mo kailangan ng mamahaling mga gamit dito. Hindi mo kinakailangan ng worth of 50k camera dito para mag-grow.
o mag-start dito sa YouTube. Lagi kong sinasabi to guys, ako nung nagsimula ako dito, sobrang labo ng camera ko. Sobrang labo ng cellphone ko, pero pinush ko, 'di ba? Alam nyo guys kung ano yung mahalaga dito sa YouTube. Hindi yung mga gamit na yan. Ang mahalaga dito, meron kang malinaw na boses, malinaw yung topic mo, ay iintindihan ng mga audience, maintindihan ng mga viewers mo, and merong value yung ating mga content. So, pwede kang magsimula dito ng kung ano lang yung meron ka sa ngayon. Diba? Ganda nga ng camera mo, diba? Naka-iPhone ka nga, wala namang nanonood sa'yo. It's useless. Alam yung maraming mga creator dito sa YouTube na cellphone lang yung gamit sa pag-vlog pero million-million ang views ng mga videos nila. 'Di ba? Dahil alam nila kung paano hawakan yung atensyon ng mga tao. Panglimang kasinungalingan na madalas pinaniniwalaan ng mga baguhan dito sa YouTube. Kapag ka hindi ka viral sa first day, patay na kaagad ang video mo. 'Di ba? Isa pa to. Isa ito sa malaking kasinungalingan dito sa YouTube. Guys, sinasabi ko sa inyo, mayroong mga videos dito sa YT na after 1 week, after 1 month, after how many months, biglang sisipa yan. Kaya mga ma'am sir, kung naaalala ninyo, meron akong video noon na sinasabi ko na huwag kayong basta-basta mag-delete ng mga videos ninyo. Dahil, di ba, hindi natin alam, no? After 1 week, after how many months, after 6 months, biglang mag-boom yan. Biglang mag-viral yan. So, sayang naman. So, pwede, kung halimbawa meron kayong restrictions, meron kayong violation, ayan, po pwede kayong mag-delete. Mga haraan, meron akong nababasa na na mga comment na, ma'am, akala ko ba hindi pwedeng mag-delete ng video? Yung topic ko nun is about reuse content. Ang topic natin kasi is merong violation, ibang usapan na yun. 'Di ba? Pag sinabi sa'yo ni YouTube na meron kang violation restriction and nagpapa-approve ka for monetization, wala kang choice kundi mag-delete. O alam nga namang meron ka ng restriction, meron kang violation, susundin mo pa rin yung advice mo na huwag ka mag-delete. So, sometimes yung mga ganyan, common sense na lang din yan, guys. Pinag-usapan natin na yan, so yan yung madalas, 5 kasinungalingan na lagi kong naririnig dito sa YouTube. Hanggang ngayon, marami pa rin mga creator sa YouTube, lalong-lalo na yung mga baguhan, na ginagawa pa rin yan. Kaya malamang sa malamang, until now, ay hindi pa rin po nag-grow yung ating mga channel. Alam mo kung ano yung totoo dito sa YT? So, wala ditong tinatawag na magic tags. Wala rin ditong instant success. Huwag kayong maniniwala ng instant success dito. Mag-upload ka araw-araw, magkakapera ka kaagad. Lukuhan yun. Ang totoo dito sa YT, walang shortcut dito. Ma'am sir, tandaan natin to na sa every video natin na ina-upload, kapag bumagsak, natin tingnan kaagad yun as a failure. Isipin mo na lang may lesson ka. May lesson kang natutunan. Kaya sa mga baguhan dyan, ng mga creator, ayan, huwag kayo magpapaniwala agad-agad sa mga ganitong klase ng kasinungalingan dito sa YT. And ngayon, kung mababa yung views mo, hindi pa pumapalo yung mga views ng video mo, so hindi ibig sabihin nun, wala kang potential na creator. Hindi ibig sabihin nun, papangit yung mga video na ginagawa mo. Huwag mong iisipin yun. Huwag mong ida-down yung sarili mo. Baka kasi, mali lang yung mga sinusunod mong advice. Kaya kung gusto mo ng totoo, solid at tested na YouTube tips, mag-subscribe ka dito. Kasi nga guys, sabi ko sa inyo, dito, walang bulahan. Hindi kita bobolahin, hindi kita paaasahin. Instead, tutulungan pa kita. So ayun mga ma'am sir, kung nagustuhan niyo yung video natin, please like and subscribe. At i-hit nyo rin po yung ating notification bell dyan sa ibaba para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. And ayan, syempre bago tayo mag-end, shout out to my channel members, shout out kila Sir Team Pasibol, kay Sir Kirk69, kung mahilig kayo sa mga Mobile Legends, ayan gumagawa si Sir ng mga video niya. Kay Sir Leon Morales na super supportive kahit ayaw sabihin yung kanyang main channel. Also shout out kay Sir Izumo TV, ayan about plants and animals naman yung mga content ni Sir. At kay Ma'am Provincianang Lakwachera, kung gusto nyo naman ng mala nature yung atake, ganyan yung mga content ni Madam. At kay Ma'am Jerfy Vlogs na matagal na rin pala dito sa YouTube. Kay Coloring Faf na bago nating member this month, shout out po sa inyo. Anyway guys, if you are interested sa mga ganitong content nila ma'am or sir about coloring arts, you can subscribe also on their channel. And also mga ma'am sir, bago ko makalimutan, shout out ko na rin si Ma'am Nikki. Ang kanyang channel ay Nikay Padaba. Bagong member natin siya sa ating channel. Ayan, welcome po, ma'am. Mga ma'am, sir, yung channel ni Ma'am Nikki is about YouTube tips din. Gumagawa rin si ma'am ng mga videos about YouTube tutorials. And guys, pwede rin natin i-support si ma'am. And pwede rin kayong mag-subscribe sa kanyang YouTube channel.
Again, mga ma'am sir, thank you so much po sa mga members ng aking channel and also sa mga loyal subscribers natin, mga bagong subscribers natin, and mga loyal viewers natin dyan sa comment section dyan sa baba. Thank you so much po sa support ninyong lahat. And I hope na lahat po tayo ay sumakses dito sa YT. So, ayun lang mga ma'am sir, hanggang dito na lang muna. Have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!